Sabi ho ng isang analyst, isang profesor, sorry sa term. Oo, kung bobo raw yung teacher, bobo rin yung estudyante. Oo, pero marami kasi akong nakakausap na dapat, ano yan partner, di ba? Hindi pwedeng si teacher ng si teacher lang. Dapat nag-study rin, natututo yung ating, nag-study rin yung mga students. Pero sa kabuuan, kunan ho natin ang reaction si National Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers or ACT Philippines, si Ma'am Ruby, Professor Teacher Ruby Bernardo. Ma'am, live kayo sa RMN DZXL Manila, si Radyo Man Lourdes. Hello po, magandang hapon po sa Hi. inyo at sa mga nakikinig po. Pag bobo ang, sorry sa term again, pag bobo ang estudyante, bobo raw si teacher, ma'am. May komento ba doon, ma'am Ruby? Sa bahagi po ng Alliance of Concerned Teachers, talagang nadidismaya kami na nanggagaling po yan sa isang profesor din, kabaro namin, at siyempre, lingkod publiko din, no, nakatulad namin. Kasi yung salita na yan, ayaw namin yung bitawan sa mga estudyante namin. Actually, kung bibitawan namin yan sa mga estudyante namin, pwede nga kaming makulong, no, Tama. under RA 7610, di ba? At siyempre, ayaw din naming makapanakit ng ating mga estudyante. Kaya kung kami po yung tatanungin, kakadismaya po yan. Kumbaga, nakakawala naman ng motibasyon yan sa mga teachers natin na tinitiis na nga yung kalagayan natin sa eskwela. Pero nandiyan pa rin may passion at pagmamahal dun sa ating mga estudyante. Kaya kung kami naman po, tingin namin wala naman talagang mahina o bobong teacher, di ba? Ito naman ay yung krisis na pinagdadaanan natin ngayon sa edukasyon ay bunga naman talaga nung syempre walang suporta doon sa aming mga pangangailangan sa eskwela. Nagtitiis sa siksikan na classroom dahil nga kulang ng teaching and non-teaching personnel. Sinasabi na ano daw, no? Ito daw ay bunga, no, ng evidence research at yung kanyang mga pananaw ay nanggaling po talaga dun sa mga pagsusuri. Ang tanong nga po namin kay Professor Clarita Carlos, nabasa po kaya niya, no, yung ilang ding pag-aaral na may kinalaman yung kalagayan ng mga estudyante sa eskwela, whether it's suitable for learning environment, at hindi lang dapat nakaturol kay teacher, di ba? Kasi po kahit naman po dun sa mga pag-aaral sinasabi na yung pagkatuto ng bata, two-way or three-way pa nga. No? Natututo siya sa teacher, natututo siya sa kanyang kapwa estudyante. At kami rin naman po ay natututo dun sa mga estudyante namin. Kaya hinahamon din po namin si Professor Carlos na kahit isang araw lang po puntahan niya yung mga public schools natin. Kahit ho siguro napakahusay na guro, Harvard graduate ka pa, no? Ay talagang mata-challenge sa itsura ng ating mga public schools. Pero Ma'am Ruby, dapat bang isisi kay teacher kung mahina si estudyante? Tingin po namin hindi po talaga, no, bilang nagtuturo rin sa araw-araw, no, kahit ibigay talaga ni teacher yung optimum performance niya, yung 100%. Pero ang tinuturuan niya halimbawa ay lalampas sa 50 students. Meron kang 6 na klase. Biruin niyo po yun, 350 students in a day. Mahirap po talaga yan. Siksikan, mainit. Yung electric fan nga, pinag-aambagan pa ng mga magulang, di ba? Kulang yung learning materials. Alam niyo po, nag-aabono pa kami sa mga kailangan ng estudyante natin, no? Doble effort na nga yung mga teachers natin. Kaya tingin ko po, hindi lang po husay at galing ang meron yung mga Filipino teachers natin, yung passion talaga. Kasi sa gitna po na ganito yung kalagayan ng ating mga eskwela, nandito pa rin sila at nananatili doon sa ganitong sistema. O at saludo kami, Ma'am Ruby. Ako sa kolehiyo naman nagtuturong, estudyante ko parang mahigit 60. Oo, Grabe sobra, po. oo, talaga nakaka-stress kaya pag marami totoo yung sinabi mo sobrang dami ng mga estudyante, pinagtitiisan at talagang hinaharap ng mga teachers yon. Ma'am Ruby, eto lang ha, sa mga nakikinig at sa mga teachers ngayon, saan ba talaga ang ugat ng usapin kung bakit may mga estudyanteng mahina? Para po sa amin ngayon yung sa pag-aaral din naman ng EDCOM 2, no, yung kanilang ulat na ang Oo. pamagat ay turning point. Bunga na to nung dekada-dekada talaga na tingin natin yung chronic underfunding dun sa ating education. Kasi biruin niyo po, 165,000 yung kulang natin sa classroom. Pero ang sinasabi rin po nung EDCOM 2 sa report nila, 51,000 doon ay hindi na magagamit up to 2028. So napaka-alarming po niyan kasi ibig sabihin hindi na safe yung mga schools natin. Bukod doon, talagang kulang yung classroom. Meron talagang nagkaklase pa ngayon under the mango tree. Meron pa talagang nagkaklase ngayon doon sa mga ano natin,
mga covered court at meron pa ang hindi makapag 100% face-to-face classes, no? Ano pa yan, blended pa rin, no? At may mga online classes pa rin tayo. Tingin natin, ano yan eh, kumbaga bunga na to nung dekada-dekada talaga na hindi na-address ng mga backlogs natin. Pinagdaanan pa natin yung pandemic. Tama. Meron pa tayong mabilis na pagbabago ng curriculum under K-12, then matatag, and so on. Ngayon, gusto na namang baguhin, magiging trimester. Yes. Ang daming mga ganong policies, pero ano po yan, hindi pa rin natutugunan. Yung basic, kulang po talaga tayo doon sa ating mga paaralan, doon sa ating mga teachers, and yung syempre yung non-teaching personnel din kasi kahit po yung teacher, ginagampanan na po niya yung pagiging registrar. Minsan kami pa yung nagpupurga sa bata, no? Ganon, no? So, ang hirap po niyan. Oo. Iti-twist ko na po dito sa usapin ng trimester. Ano pong say po ninyo rito, Ma'am Ruby? Well, kami gusto talaga namin na magkaroon muna ng consultation kasi hindi pa po nakukonsulta yung mga teachers natin, even yung ating mga parents. Kasi eto na naman tayo sa panibagong pagbabago pero hindi pa rin talaga tumuturol dun sa ating mga pangunahing problema, no? Kung sa amin, ang ganda sa papel eh. Ang ganda po ma'am sa papel talaga noong proposal ng DepEd kasi babawasan daw yung aming workload, then yung 6 to 10 days kasi hahapiin po no sa 3 term, 3 terms na lang po, trimester, gaya ng ilang mga kolehiyo natin, mula doon sa 4 grading period. So, logically, makikita mo naman talaga na mababawasan yung paperwork. Yung dati namin ginagawang exam na 4, magiging 3 na lang. Pero hindi po namin ma-imagine, halimbawa, papaano yung pagkakasya, halimbawa, yung lessons, yung competencies, babawasan ba? Pero sinasabi ni Secretary, hindi nga daw po. Di magkakaroon talaga ng adjustment dun sa, of course, bilang teacher, alam natin yung it comes with paperwork, yung mga forms natin, babaguhin, yung report card, etc. May pagbabago ba sa criteria? Ang dami pong tanong. At yung pangamba namin, kung full implementation na po yan this coming school year, sasapat po ba yung panahon para dun sa mga paghahanda? Ayun po, kaya talagang kami, sana konsultahin po muna yung mga teachers at parents din po natin. Oo. Ma'am Ruby, nasasaktan lang ako kasi ang daming crime inside of the campus ngayon. Nasaksak, Yes po. sinaksak, binugbog. Paano po. ba ito ano ba to sa social media? Paano ba maiiwasan ito? Meron na naman dyan sa Pampanga, sinaksak. Sa loob mismo ng Opo. room. Patay. Yes po. Opo. Alarming po talaga no yung bilang ng cases natin. Kami naman din po sa bilang teacher, kita talaga natin yung kumbaga ever changing talaga yung panahon kahit yung mga bata, iba na yung environment kaya bilang mga kumbaga yung mga bata natin exposed na sila na sa napakaraming mga of course in social media factor yan. Pero tingin natin kulang din talaga yung yung halimbawa yung education system natin hindi talaga siya tumutugon doon sa halimbawa papaano natin mahuhubog yung estudyante natin para maging yung maayos na citizen of the Philippines, no? At saka yung security din natin sa loob ng eskwela kasi halimbawa yung gwardiya namin hindi naman yan 24 hours na sa eskwela. Wala din tayong sapat na bilang ng guidance counselor. Halimbawa nagsisimula kasi yan, halimbawa, sa usapin ng bullying, no? Pero hindi sapat po yung bilang ng ating mga guidance counselor, mga practitioner natin dito sa Pilipinas. Kaya hindi rin po nagagabayan no, yung ating mga estudyante. Kami po, sa bahagi namin, tinitraining na lamang po kami para hindi lang po teacher, pagiging advisor pa, no? Pati guidance Kung na. minsan, oo, pati guidance pa. Pero hindi naman po namin kakayanin siguro. Kasi, halimbawa, sa isang school po, 1:3,000 students. Ang hirap po nun para dun sa ating mga guidance counselor. Kaya, yun talaga yung kalagayan. Ang tingin nga natin, halimbawa sa mga guidance counselor natin, kumbaga, mag-guidance ka, papagalitan ka, di ba? Pero, supposed to be, hindi naman po ganun. Dapat, open yung mga offices ng mga guidance counselors natin para humingi ng payo yung mga estudyante. Pero hindi po yun nangyayari dahil nga, kulang, no? So, yun yung mga factors. Pero kami po, gusto talaga natin maging safe place yung ating mga eskwela para sa mga estudyante natin. Huli na lamang po, Ma'am Ruby, yung mga security guard or security forces ng mga school, sino bang nagbabayad doon? Naku, kalakhan po ay tulong ng ating mga LGU.
O kaya, kasi madalas po PTA. dyan, ma'am, opo, PTA, pinag-aambagan ng mga PTA natin. Kasi hindi po yan kasama dun sa, Budget. marami po, kulang talaga yung budget natin for MOOE. Pero this year po, this school year, kasi historic nga daw yung budget, no? Mukhang nadagdagan yung MOOE. Hopefully kasama po dyan yung pagbabayad dun sa ating mga security guards and other personnel sa school. Kasi yun po talaga, yung gwardiya po natin, Oo. actually after 8 hours, wala na. O kaya naman, nagpapalitan. Oo, nga. gano'n, no? So, yun talaga, mahirap po yun pagka gano'n. Actually, Oo. minsan po, ma'am, yung mga parents natin, sila po yung nakakatuwang natin, lalo sa elementary, para dun sa mga pagbabantay, no, ng mga estudyante natin sa corridor. Oo So, yung nga. mga ganun tulong, kaya ako din po nananawagan dun sa mga nakikinig po na mga parents natin, no? Thankful po kami dun sa support na binibigay nila sa eskwela. Pero gusto din natin po maging katuwang din natin sila kasi yung discipline po sa mga estudyante at syempre yung guidance sa kanila nagsisimula dun sa mga tahanan pa rin, yung home pa rin, no? Kaya gusto natin i-empower din yung mga parents natin paano magagabayan yung ating mga estudyante. So, hindi weak ang mga kabataan ngayon. Ay, hindi po talaga, no? Umaalma kami dyan, hindi po weak yung ating mga stats. Saka pagmamaliit po yan sa usapin ng mental health na dapat ina-address po natin. Hindi po natin tinuturon lang dun sa kahinaan ng ating mga estudyante. Ma'am Ruby, maraming salamat. Saludo kami sa inyo. Saludo ho kami sa ating mga guro at sa ACT Philippines. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Salamat po, mabuhay din po kayo. Magandang hapon. Si Ma'am Ruby.